Magandang hapon po mga kapatid. Magsiliyon tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at pag-unlad ng mga kaloob ng iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog. Gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ngayon ay ikalimang linggo ng Pasko ng Huling Pagkabuhay at ang mamumuna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Elvin Carupo. Sabayan natin ang poro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Father. Pwede bang tingnan natin ang ating nasa tabi? Tingnan natin. Smile. Smile. Smile kayo. Parang hindi linggo ngayon. Mga minamahal ko po kapatid, ngayon po ay linggo, dapat po tayong magsaya. Kaya nga, dapat mag-smile tayo. Kaya, as we offer, tayo po ay nagkakaisa para ipagdasal po natin ang ating mga personal na kahilingan. At sa misang ito, mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sulit ng Diyos na ng Ama. Papuri sa Diyos sa Ikaw lamang, Jesucristo, ang mataas-taasan, kasama ng Espiritu Banal. Sa lapila ng Diyos Ama. Papuri sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubuhos ay tunghayan mo ngayon sa aming kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nagtalaga ang mga apostol ng ang gawain ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaalip ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hentil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad na galit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Sa katapusan ng panahon, ang mga taong nanatiling tapat ay patatagin sa gitna ng mga pagsubok at mga paghihirap. Sila ang magiging bagong bayan ng Diyos
na maglilingling sa karakter sa harap ng Panginoong Yesus. Mga kapatid, pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala nang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumabang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking nakapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila, at sila ay magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati at iyak, at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, pinabago ko ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, ngayoy mahayag na ang karangalan ng tao, anak ng tao, at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paano iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po na po ang lahat. Muli, magandang hapon po sa ating lahat. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Mga minamahal ko pong kapatid, sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, narinig natin ang mga salita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Isang sandali bago siyang hulihin at ipako sa krus. Nasa huling hapunan sila at alam po natin at narinig natin sa ating Ebanghelyo ngayon na si Judas ay kakaalis pa lamang upang siya ay ipagkanulo. Alam ng ating Panginoon, alam ni Jesus
na malapit na ang kanyang paghihirap at ang muli niyang sandali, na makasama niya ang kanyang mga alagad at iniwan niya sa kanila. At hindi lamang sa mga alagad, pati na rin din po sa ating lahat, ang isang napakahalagang utos ng ating Panginoong Hesus. Ang utos ng Diyos ng ating Panginoon ay ito: mag-ibigan kayo kung paano iniibig ko kayo, gayon din naman kayo ay mag-ibigan. Mga minamahal ko pong kapatid, hindi lang ito simpleng papaalala or paalala sa ating lahat. Ito ay isang bagong utos na narinig natin sa ating Ebanghelyo. Dati, ang utos ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero ngayon, ang ating Panginoong Hesus, mas mataas na pamantayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig ni Hesus sa atin. Ito ang utos ng ating Panginoong Hesus. Kaya tingnan mo ang iyong mga katabi. Sige, tingnan mo. Mahal ba yan ng Diyos? Pwede bang sabihan, isabi natin sa ating mga katabi, mahal kita? Parang hindi man? Mga minamahal ko pong kapatid, at paano ba tayo minahal ng Diyos? Paano ba niya tayo minahal? Tandaan po natin, mga minamahal ko pong kapatid, hindi lang sa salita, hindi lamang sa mga sinasabi natin, kundi sa gawa. Kung mahal natin ang isang tao, dapat pangatawanan natin ang ating minamahal. Alam niyo, kung saan ako na-assign sa simbahan, sa parokya, instead, di ba, sa ating sumayin niyo ang Panginoon at magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Anong sinasabi natin? Peace be with you. Kapayapaan. Pero doon sa atin, kung saan ako na-assign, after namin nagsabi ng peace be with you, after doon na sinasabi namin, I love you. Instead of peace be with you, ang sinasabi namin ay, I love you. So mamaya, ang kapayapaan ay sumainyo, after natin magsabi kapayapaan, peace, isabi niyo sa inyong mga katabi, I love you. Sige nga, practicein nga natin. I love you. Napakaganda. Ito ang gusto ng Diyos natin. Ito ang utos ng Diyos sa ating lahat. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Hindi lang kapag madali. Hindi lang natin mahalin ang isang tao kung ito ay madali, kundi lalo na kung ito ay mahirap. Hinugasan niya tayo, hinugasan ng mga paan ng mga alagad. Pinatawad ng Diyos ang mga kasalanan. Pinatawad niya ang mga taksin at inialay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Para tayong lahat ay mailigtas. Tingnan na naman natin ang ating mga katabi. Sige, tingnan. Sabihan niyo, magpatawad ka na. Mga minamahal ko pong kapatid, tayo sa palengke, mahilig tayo humingi ng tawad. Diba? Sa palengke, mahilig tayo humingi ng tawad. Pero tayo humingi ng tawad ay hindi tayo marunong magpatawad. At yan po ay totoo. Napakahirap magpatawad, madaling humingi ng tawad. Mga minamahal ko pong kapatid, ganito ang tunay na pag-ibig. Hindi makasarili. Ang tunay na pag-ibig ay hindi makasarili. Ang tunay na pag-ibig hindi naghihintay ng kapalit. Ang tunay na pag-ibig kundi lang handang magbigay, magsakripisyo at magpatawad.
At sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo ngayon, sa araw na ito, sa ganito makilala ng lahat na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. So makilala tayo ng ating Panginoon kung tayo ay mag-ibigan. Ito pala ang palatandaan ng ating Panginoon kung tayo ay mag-ibigan. So, ibig sabihin, mga minamahal ko pong kapatid, ang tunay na sukatan ng pagiging Kristiyano, no? Tandaan natin, ang tunay na sukatan ng pagiging Kristiyano ay hindi lamang sa pagsisimba natin tuwing linggo. Hindi po yan sukatan na tayo po ay nagsisimba o tayo po ay nagdarasal. Kundi ang tunay na Kristiyano ay yung may kakayahang magmahal gaya ng ating Panginoon, gaya ni Kristo na ating Panginoon. Lalong-lalo na yung mga taong mahirap mahalin. Di ba? Napakahirap mahalin yung taong mahirap tingnan. Yung parang kumukulong na iyong dugo, pag makita mo pa lang. Alam niyo, nung doon sa simbahan kung saan ako na-assign, di ba? Palaging sinasabi namin, ang greetings namin doon ay hindi kapayapaan, kundi I love you. Kung yung mga lektor, yung mga sakristan, yung mga liminister, yung mga taong alam na nagsisimba palagi, ang greetings doon is, I love you. So one time, naglalakad ako doon at doon sa palengke, nagkita kami, nagtatagpo kami ng isang youth na maganda. Maganda talaga. Sabi niya sa akin, I love you. Nasa labas kami. Sabi ko naman din, I love you too. Sana all. Sabi ko, wow. At the age of 45, because I am 45 years old. Ay, salamat, may nagmahal pa sa akin. Thank you, Lord. Pero, kayo dito, gano'n kayo sa isa't isa. Sabihan natin na, I love you. Sige, tingnan yung mga katabi ninyo. God loves you. Sige, sabihan niyo, God loves you. Mga kapatid, no? Mga minamahal, napapalayo lang tayo tuloy. No? Sige lang, kasi mamaya pa naman alas 7 yung misa ko doon sa San Jose. Mga minamahal ko pong kapatid, mga kapatid, sa ating pamilya, sa ating pamayanan, sa ating komunidad, sa ating simbahan, nasasalamin ba ang pag-ibig ni Kristo? Nasalamin ba ang pag-ibig ni Kristo sa ating mga salita at sa gawa? Nakikita ba sa atin ang malasakit? Nakikita ba sa ating buhay ang malasakit, ang pagtulong at ang pagpapatawad? Sa linggong ito, mga minamahal ko pong kapatid, nagpapaalala po ang ating Panginoon na makilala tayo sa pamamagitan ng pag-ibigan. Dapat magmahalan po tayo. Alam ko po, tapos na po ang eleksyon. May kanya-kanya kayong partido. Di ba? Magkano natanggap ninyo? Alam ko naman, yan yung natanggap. Pero ako walang natanggap. Sige lang. Kaya mga minamahal ko po kapatid, hingin natin sa ating Panginoong Hesus, hingin natin kay Hesus, na puspusin tayo ng kanyang pag-ibig upang tayo ay maging tunay na mga saksi sa mundong ito. Sana tayong lahat, mga minamahal ko pong kapatid, sana tayong lahat ay maging daluyan. Maging daluyan sana tayo ng kanyang awa. Maging daluyan sana tayo ng kabutihan.
at maging daluyan sana tayo ng habag sa ating kapwa. Sana tayong lahat ay maging instrumento, maging mata, maging kamay, maging paa ng ating Panginoong Hesus sa ating komunidad sa pamamagitan ng pag-iibigan. Ito ang tanda na tayo ay tagasunod, tayo ay mga disipulo ng ating Panginoon Hesus. Mga minamahal ko pong kapatid, sa pagpatuloy po natin sa misang ito, sana sa pag-uwi natin sa ating mga kanyang tahanan, sana may bahagi natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Sana may bahagi at maiyakap natin sa kanila, sa ating mga mahal sa buhay, ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kung alam mo, ang iyong asawa ay palaging nagbabaraha, isabi mo pa rin, mahal kita. Huwag niyong patayin. Paano pinatay si Charger? Sino may mga cellphone? Paano pinatay si Charger? Sinaksak. Sinaksak. Di ba si Charger sinaksak? Kaya siya pinatay sa pamamagitan ng pagsaksak. Huwag niyong saksakin ang mga asawa ninyo. Hindi yan Charger. Kaya mga minamahal ko pong kapatid, sana sa pag-uwi natin, yakapin natin ang ating mga mahal sa buhay at banggitin na mahal kita. Lalo-lalo na ang mga anak na andito ngayon. Sana mahalin natin ang ating mga magulang. Huwag niyong sayangin ang mga panahon na ang ating mga magulang ay malalakas pa. Alam niyo, my mother is senior na. 70s na. Sabi ko sa sarili ko, kung malapit lang ang nanay ko at tatay ko, ay palagi akong uuwi sa amin para lang iparamdam sa kanila ang aking pagmamahal. Ito lang. Huwag na nating hintayin, doon na tayo magsabi sa huling hantungan, mahal na mahal kita. Nung buhay pa, hindi ka nga makapagsabi, mahal na mahal kita, kumusta ka? At ngayon, nung ililibing na, nasa huling hantungan na, at doon mo pa ipagsigaw na mahal kita. Useless. Sayang ang mga panahon. Kaya nga sa mga anak na andito, huwag niyong sayangin ang mga oras, mga minuto na kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Dapat pahalagahan po natin at ipagmalaki ang ating mga magulang. Tandaan po natin, wala tayo sa mundong ito kung hindi nang dahil sa kanila. Dapat po nating pasalamatan ang ating mga nanay. So, yung mga nanay na andito ngayon, at mga anak na magsama nagsimba ngayon, na andito ngayon, mamaya, yakapin ninyo ang inyong mga nanay. Yakapin ninyo ang inyong mga magulang. Yakapin ninyo ang mga lulot-lula ninyo at banggitin, I love you. Di ba? Napakaganda. Malapit lang ako, palagi kong banggitin sa kanila. You know, hindi ko nasabi yata sa inyo, sabi ko na yata dito sa inyo na before kami matulog sa gabi, with my mama and my nanay and tatay, my mother, ang aking nanay at tatay, ang mother and father ko is, ang tawag ko is nanay and tatay. Mahirap lang kami. Hindi kami afford namin ng mama, papa, or mommy, daddy. Ang tawag lang sa aking mga magulang ay nanay, tatay. So before kami matulog sa gabi, I always mag-usap kami sa cellphone, mag-video call. Kasi malayo nasa probinsya sila eh. Ang mama ko ay nasa Leyte. My mother and father. Ako po ay taga-Ormoc. Sino mga taga-Ormoc dito? Wala. Salamat sa Diyos, wala. At my mother is from Cebu. Kung nakapag-asawa sila, nag-aral sa San Carlos,
hindi nakapagtapos silang gumawa ng bata. Kaya ako andito. Kaya thank you Lord, ginawa nila ako during the college, no? Hindi sila nakapag-graduate. Nag-graduate sila sa home ika-nanay o home ika-tatay. Kaya nga, balik tayo. Kaya every day, before kami matulog, palagi kaming nag-video call ng aking mga magulang, ng aking nanay at tatay. At palagi kaming nagtumustahan. Parang walang kasawaang magtumustahan. Kahit mga senior, paulit-ulit na mga sinasabi. Diba? Yung mga matatanda, ay hindi naman matatanda. Yung may mga edad lang. So palagi, kahit palagi ulit-ulit, pabalik-balik ang sinasabi, alam ko na ang sunod. Next, alam ko na. Next. So alam ko na mga sinasabi. Pero pinapakinggan ko pa rin because I love them. Kung mahal pala natin ang ating mga mahal sa buhay, kahit paulit-ulit lang sinasabi, kahit ilang beses lang sinasabi, handa kang makinig. Di ba? Di ba mga boyfriend ninyo, girlfriend ninyo? Kahit paulit, kahit wala nang kwenta yung mga sinasabi, di ba? Kahit wala nang kwenta ang sinasabi, handa kang makinig sa kanila. Sabi ko, ganun ba din? Ganun ba, ha? Di ba? Ha, nagtawag niya niya? Ganun. Kahit wala nang kwenta, handa kang makinig. Nang dahil mahal mo ang isang tao. Kaya nga ang nanay ko at tatay ko, kahit paulit-ulit ang sinasabi, nakikinig ako nang dahil mahal ko sila. Pero minsan, ayaw ko nang pahabain ang aming kwentuhan. Kasi minsan naiinis na ako. Naiinis na ako. Paulit-ulit. At saka, minsan ayaw ko nang habaan ang aming kwentuhan because ang tatay ko, towards the end, magsabi kayo siya, anak, father, may Gcash ka? So, alam mo, magsinungaling ako. Okay, no? Sabi na, 500 lang. Pang-1 lang daw, pang-inom ng konti. So, sabi ko, okay lang, kasi kami sa amin, no? Okay, painumin natin yung mga ganun. Kasi darating ang panahon, hindi pwedeng inom. Alay-alay na lang tayo doon sa altar. Di ba? Hindi gumagawa kayo ng demand dito. Pag November 1 nanto, nandun na tayo, lagay na tayo. Ano kinakain nila? Yun, nandito na sa lagay. Yung San Miguel, nandito na. Amoy-amoy na lang yan sila. Kaya di nagahan na. Alam niyo, yung mga lolo-lola ko, ganun ginagawa ng nanay at tatay ko. Sabi ng nanay ko, andito na si lolo mo. Bakit alam mo na si lolo na eh? Kasi andun sa Kulapo. Alam mo yung Kulapo? Yung inumin. Nasaan na si lola mo kasi mahilig siya sa suman. Kawawa naman. Minsan patayo pa. Kaya nga mga minamahal, ulitin ko po, sana huwag natin kalimutan na pahalagahan ang ating mga mahal sa buhay. Number 2, paalala ni Jesus, makilala tayo ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pag-iibigan sa bawat isa. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama, at lupa. Sumasampalataya ako sa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Magdalena, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na magayang ibig, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay ng manguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pariligo at uukog sa nakabubuhay at namatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa kanal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama nating Diyos at ilapag natin ang Kanyang sa harapan ang ating mga kahilingan. Taos puso kaming lumanalangin
Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Patatagin nawa ng mga namumuno sa ating simbahan upang patuloy silang maging buhay na tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng tapat nilang pamumuhay at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Gabayan nawa ng Diyos Ama ang mga pinuno ng bawat bansa upang maisulong ang pagdadamayan at kapayapaan na siyang magliligtas sa amin sa banta ng kaharasan at digmaan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hipuin nawa ng pag-ibig ni Jesus ang bawat magkasintahang naghahanda para sa kanilang kasal. Sa parehong pag-ibig ginawa sila makasumpong sa kanilang buhay asawa. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Dumami nawa ang mga tunay at tapat na saksi ng pag-ibig ng Diyos sa mundo, mga Kristiyanong pamilya, pari, mga religyoso at religyosa, mga binata at dalaga, at mga palo. Si Kristo rin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tanggapin nawa ng hamon ng Diyos ang mga kapatid nating lumao na umasa at nanalig sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang gabang pangangailangan at ating pamayanan, pati na rin ng ating mga pansarili at hiningan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, palipaguhin mo ang aming puso at kalooban upang matularan naming lagi ang pag-ibig ni Kristong anak mo at aming Panginoon na nabubuhay at nag-aaring kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Siyo po ng buwag na. Sa pagkakataon
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Ang kapinawa ng Panginoon ito paghain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa ating kapanginawahan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ang mga alay, kami ay pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyo ay pakikisamang aming maasahan at siya rin umiral sa amin ang pamumuhay araw-araw. Ama naming banal, ikaw bukal ang kanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya at pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Amang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, kang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Leo na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat at parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nagkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanambikan ang dakilang araw kapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Ang kaharian at kapangyarihan
Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako.
magkaroon ng bongga. Panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero Diyos, kasama si San Juan. Matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod sa iyo pamamagitan. Buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, ng aming siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Nang malugod din nawa naming pagsapasanin ang aming mga krus sa araw-araw na walang pag-alinlangan. Banggitin ang mga kahilingan. Ama naming mga pangyarihan, kami nakikiusap na iyong kaunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling sa iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Announcement. Tayo po ay magkakaroon ng second collection sa linggo ito. Ang ating malilikom ay pangdagdag tulong para sa mga seminarista ng Diocese of Pasig. Bilang pagdiriwang ng Flores de Mayo, tayo pong lahat ay patuloy na iniimbitahan, lalo na ang mga kabataan para mag-alay ng bulaklak at panalangin kay Maria. Ito po ay tuwing Lunes hanggang Linggo sa buong buwan ng Mayo sa ating parokya. Sisimulan ito ng katekismo sa ika-4 na hapon, pag-aalay ng bulaklak at pag-arasal ng Rosario sa ika-5 ng hapon, at susundan ng misa sa ika-6 na gabi. Maaari pong bisitahin ang St. Andrew the Apostle Quasay Park official Facebook page para sa mga iba pang announcement at upcoming activities ng ating parokya. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagmahal, pagpalain mo ng katuparan at inaasahan ng iyong sambayanan mula sa iyong kagandahang loob, makamtan nawa nila ang iyong katugunan sa iyong ibinunsod na idalangin ang tinatanggap sa dulot mong utang na loob nawa tanawin mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo at ating ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po and happy Sunday to all. Napakan po natin ang Panginoon.